our silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 221 Kabanata 220 Silver Thread Army, ikatlong update. Ang pangalan ng isang tao ay anino ng isang puno. Nang lumitaw ang pangalan ni Chi Gulong, nagkaroon ng kaguluhan sa korte, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang lahat, nakatingin kay Chi Gulong na may paghanga at takot sa kanilang mga mata. Si Liu Jinghong, sa kabilang banda, ay nakakunot ang kanyang mga labi sa panghahamak. Tanong ni Jingzi sa mahinang boses at nalaman kung sino si Chi Gulong. Tulad ng Angguo na may hindi magagapi na Jinghong Iron Cavalry, ang Southern Chi ay mayroon ding ganoong team, at ito ay mas malaki kaysa sa Jinghong Iron Cavalry, na sumasakop sa halos kalahati ng mga tropa ng Southern Chi. Ito ay tinatawag na Silver Thread Army, at itong Silver Thread Army ang general ng hukbo ay si Chi Gulong. Sa katunayan, kumpara sa ibang mga hukbo, ang hukbong ito ay hindi talaga malakas sa mga individual na kakayahan sa labanan, na iba sa Jinghong Iron Cavalry. Ang galing nila ay ang kanilang kagamitan, ang Silver Thread Clothes. Ang damit na may sinulid na pilak ay isang uri ng damit na proteksyon na gawa sa aluminyo at iba pang mga metal na materyales na natatangi sa Southern Chi Dynasty at espesyal na ginagamit sa mga sundalo at mga kabayong pandigma. Dahil silvery white ang protective clothing na ito sa kabuuan, parang gawa ito sa silver, kaya tinawag itong silver lining. Bilang karagdagan, ang kanilang general na si Chi Gulong ay dating disipulo ng Tung Champ. Siya ay tinugis ng mga disenteng tao matapos siyang masugitan, at sa wakas ay tumakas sa Southern Chi. Dahil sa kanyang mahusay na martial arts, naging general siya ng Silver Thread Army. Binigyan din siya ng pambansang apelyido ng Southern Chi Royal Family at pinalitan ang kanyang pangalan ng Chi Gulong. Ito ay lubos na nagpapataas sa pagiging epektibo ng labanan ng Silver Thread Army. Kung tutusin, pamilyar na pamilyar si Liu Jinghong sa mga bagay na ito pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Ano ang epekto ng mga damit na sinulid na pilak? Matapos marinig ang kanyang sinabi, nagtatakang nagtanong si Jingzi. Ang pagsusuot ng mga damit na may pilak na linya, ang espada ay hindi makakasakit sa katawan. Ito ay isang jingle na binubuo ng mga sundalo na nakipaglaban sa Southern Chi Dynasty. Kapag ang dalawang hukbo ay naglalaban, ang mga tao ay maiiwasan ng mga palaso na dumarating mula sa malayo, ngunit ang mga kabayo ay hindi makaiwas sa kanila. Maraming mga sundalo sa larangan ng digmaan. Ang mga napatay sa labanan ay hindi pinatay ng mga tao sa ilalim ng kanilang mga kabayo, ngunit ang mga mga kabayo, tinatapakan sila hanggang sa mamatay. Pagkatapos magsuot ng silver-threaded na damit, mahirap para sa mga araw mula sa malayo na tumagos sa silver-threaded na damit. Ito ay lubos na nagpahusay sa combat effectiveness ng Yinshiu Army, kaya naman napakalakas ng combat effectiveness ni Nanshi. Naalala ni Liu Jinghong ang kanyang mga kayamanan, at na-curious si Jingzi matapos itong marinig. Kung ikukumpara sa Jinghong Iron Cavalry at sa Silver Thread Army, sino ang mas malakas? Sa harap ng ating Jinghong Iron Cavalry, ang Silver Thread Army at ang Golden Thread Army ay wala sa tanong. Pagkatapos magsalita ni Liu Jinghong, muli siyang bumantong hininga, kaunti lang ang Jinghong Iron Cavalry, at halos kalahati ng tropa ng Southern Chi ay Silver Thread Army. Kung gagamitin nila ang human sea tactics, ang Jinghong Iron Cavalry ay mapapahiya sa kanilang mga kalaban. Bagamat siya ay may tiwala, si Liu Jinghong ay hindi nagmamataas at direktang itinuro ang kanilang mga kawalan. Lumabas ka. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni Jingzi na mag-alala tungkol sa susunod na pagsusulit sa martial arts. Fifth sister, kaya mo bang manalo? Tiningnan ito ni Liu Jinghong nang walang pakialam, ang kompetisyon ay hindi isang larangan ng digmaan, at hindi tayo makakalaban ng buong lakas. Ang kapangyarihan ng ating Jinghong Cavalry ay hamina ng husto, at hindi madaling manalo. Gayunpaman, ang panalo o pagkatalo ay pangkaraniwang bagay para sa mga opisyal ng militar. Huwag mag-alala. Yan ang sabi niya, pero sino ba naman ang ayaw manalo? Kaya nagsimulang mag-isip si Jingzi ng mga ideya. Ang marinig ang pangalan ni Chi Gulong na nag-iisa ay nagdulot ng kaguluhan sa korte ng Angguo, at labis na ipinagmamalaki ni Chi Junguang. Si General Yin Lui pala. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Nabalitaan ko na may koneksyon ka kay Tung Tianke. Alam ni Emperor An na siya ay isang inabandunang disipulo ni Tung Tianke ngunit tumakas sa Southern Chi at naging isang taksil. Nakaramdam siya ng kalungkutan at sadyang sinamantala niya ito. Ituro sa kanya ito. Oo nga, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chi Gulong nang marinig niya ito. Kamahalan Emperor An, lahat ng ito ay mga pangyayari sa nakaraan. Napakatagal na halos nakalimutan ko na ito. Ngunit ngayon ako na si General Yin Lui ng Southern Chi. Sabi niya at sumulyap kay Chi Junguang, na parabang nagpapakita ng katapatan niya. Ibinuko ni Emperor An ang kanyang mga labi na may kaunting paghamak, ngunit nagtanong pa rin, paano gustong subukan ng ikatlong prinsipe ang martial arts. Tumayo si Chi Junguang at nakangiting sinabi, dapat alam na alam ng lahat ng naroroon na kung gusto mong manalo sa isang labanan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbabawas. Sa tamang pagbabawas lamang tayo makakapanalo sa digmaan.
Kaya, ikumpara natin ang mga pagbabawas. Si Qi Junguang Wen Tao ay napakahusay sa diskarte. Ang Yinshiu Army ang sumasalakay sa labanan, ngunit siya ang gumawa ng plano ng labanan, kaya lubos siyang kumpiyansa sa pagbabawas. Ngunit tumayo si Liu Jinghong at sinabing, hindi ako sang-ayon. Oh, ito siguro ang sikat na General Jinghong ng Angwo, tama ba? Habang sinasabi niya iyon, muling sinulyapan ni Qi Junguang si Liu Jinghong, ngunit hindi siya sinagot ni Liu Jinghong, kaya medyo napahiya siya. Agad siyang sumaklolo at nagsabi, bakit, posible bang isipin ni General Jinghong na ang pinakamahalagang bagay sa isang digmaan ay hindi pagbabawas? Deduction. Hindi ako naniniwala. Naniniwala lang ako sa hukbo ko at sa sibat sa kamay ko. General Jinghong, hindi mo ba gustong maghinuha bago ang labanan? Umiling si Liu Jinghong at nangingibabaw na sinabi, labanan ka lang, ano ang silbi ng dedos? Kung may ibang nagsabi nito, malamang iisipin ng lahat na nagpapakita siya. Ngunit ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ni Liu Jinghong, at nadama ng lahat na sila ay napakamakatwiran at walang pakiramdam ng paglabag. Dahil, lahat ng laban na napanalunan ng Jinghong Cavalry ay pinangunahan mismo ni Liu Jinghong at isa-isang pinaslang. Ang Jinghong Iron Cavalry ay kasing dominante bilang isang utusan. Si Qi Junguang ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagtanong, ano ang tingin ni General Jinghong sa paghahambing? Tila nag-iisip si Liu Jinghong, at pagkatapos ay nagsalita si Qi Gulong. Dahil ito ay isang pagsubok sa militar sa pagitan ng dalawang bansa, ang isang simpleng personal na labanan ay hindi angkop. Paano natin gayahin ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo? Gayun din. Nag-isip sandali si Liu Jinghong at pumayag. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Liu Jinghong, nagkatinginan sina Qi Junguang at Qi Gulong sa isa't isa at ngumiti, na parabang ito ang kanilang naplano ng maaga. Nang makita ni Andy ang eksenang ito, mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso, na parabang nahulog siya sa isang bitag, ngunit hindi niya masabi kung ano yun. Sa oras na ito, bumulong si Sui Shouyuan ng ilang salita sa tainga ni Emperor An. Nagulat si Emperor An matapos itong marinig at agad na nagtanong, ikatlong prinsipe, narito rin ang iyong Silver Thread Army mula sa Southern Qi. Tumango si Qi Junguang, dahil ipinadala ni Angguo si General Jinghong, kung gayon walang masama kung ipatawag natin ang Yinlui Army, tama ba? Muling sinulyapan ni Emperor An si Qi Gulong, iniisip na dapat niyang hulaan na nandito si General Yinlui, darating kaya ang Yinlui Army. Kaya't muli siyang nagtanong, ilang tao ang dinala mo? Hindi marami, 500 tao lang. Wow! Nagkaroon ng panik sa court. Dinala ni Qi Junguang ang kanyang mga sugo dito para bisitahin, ngunit dinala niya ang 500 tropa ng Yinshiu sa Angwo para sa maruming motibo. Walang pakialam na sinabi ni Qi Junguang, kamahalan Emperor An, huwag mag-alala, ang Yinshiu Army ay nakaistasyon sa labas ng Jingzhou City at hindi papasok sa lungsod. Siyempre, hindi siya makakapasok kahit gusto niya. Dahil kayang ipadala ng Angwo ang pinakamatapang na Jinghong Iron Cavalry para lumaban, syempre ipapadala ko rin ang pinakamalakas nating Silver Thread Army sa Southern Qi. Hindi ba ito patas? Matapos marinig ang sinabi niya, naisip ko na ngayon lang ay pumayag si Liu Jinghong na gayahin siya. Napasimangot si Emperor An sa kahilingan para sa labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. General Jinghong, ilang kabalyeryang bakal ang dinala mo sa Beijing sa pagkakataong ito? 5 tao. Mahinang sabi ni Liu Jinghong. Kabanata 222 ilan ang nararapat sa iyo. Ika-4 na update. 50 kabalyerya lamang ang dinala ni Liu Jinghong sa Beijing, na naiintindihan ng lahat ng opisyal ng sibil at militar sa korte. Kung nagdala siya ng mas maraming kabalyerya, maaaring may nagreklamo kay Emperor An. Pagkatapos ng lahat, sa kabisera ng imperial, ang mga lokal na hukbo ay hindi pinahihintulutang magtipon sa malawakang saklaw upang banta ang imperial na lungsod. Kung ganoon nga ang kaso, ang Third Prince ay pipili ng 50 Silver Thread Army men upang labanan ang Jinghong Iron Cavalry. Ngunit una, sa larangan ng digmaan, ang mga espada ay walang mga mata, at isang utos ng militar ay dapat na ilabas bago ang kompetisyon, at walang pananagutan para sa kamatayan o pinsala. Maghintay. Nang matapos magsalita si Andy, tumalon si Qi Junguang. Your Majesty and Emperor, nagkakamali ka. Ang 500 sundalong Silver Thread Army na dinala ng haring ito ay sasali lahat sa martial arts test. Sumimangot si Emperor An, ngunit 50 tao lang ang nagmula sa Jinghong Iron Cavalry. Tama lang yan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga ministro sa korte ay nag-iisip, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay napakaamo at magalang noong huling pumasok siya sa palasyo, bakit siya nagsasalita ngayon na parang isang retard? 550, sabi niya, tama lang. Hindi kaya pinahiya siya ni Jingzi sa Mid-Autumn Poetry Festival at naging tanga. Walang pakialam si Qi Junguang sa mga opinyon ng ibang tao, at ipinaliwanag, mahigit sa kalahati ng ating mga tropa sa Southern Qi ay Silver Thread Army, at nag-o-overtime sila sa paggawa ng Silver Thread Clothes. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago ang lahat ng tropa sa Southern Qi ay Silver Thread Army. Nang marinig ito, medyo naiingit si Emperor An. Sa pagtingin kay Angwo, maliban sa Jinghong Iron Cavalry, tila walang ibang hukbo ang maaaring magpakitang gilas, di ba?
Ang hukbo ni Ang Guo ay may average na pagiging epektibo ng labanan, at totoo rin ito. Mayroon lamang halos 5,000 Jinghong Iron Cavalry sa kabuuan, na halos 20 beses na mas mababa kaysa sa 100,000 Silver Thread Army ng ating Southern Qi. Ngayon lang, si General Jinghong ay sumang-ayon na gayahin ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. At kung ang Ang Guo ay makikipagdigma sa Nanqi, ang buong Southern Qi Zero ay ang buong Southern Qi Zero, na ang buong Southern Qi Val ay nakipaglaban. Hanggang 50, pero talagang pinagbigyan ka namin. Pagkatapos magsalita ni Qi Junhuang, hindi nakaimik si Emperor An. Dahil totoo naman talaga ang sinabi niya. Sa larangan ng digmaan, walang magpapadala ng parehong hukbo upang tumugon sa kalaban dahil lamang sa Ang Guo ay mayroon lamang 5,000 kabalyerya ng Jinghong. Ang pakikipaglaban ng mas marami at mas marami ang palaging paraan na pinapaboran ng mga strategist ng militar. Pero kung pumayag ka, siguradong talo ka sa susunod. Makapangyarihan ng Jinghong Iron Cavalry, ngunit nang makaharap ang Silver Thread Army na 10 beses ang laki nila, napahiya din sila sa kanilang mga kalaban. Hindi na kailangang isaalang-alang ito. Naisip din ni Liu Jinghong ang naisip ni Andy, ngunit dahil pumayag siya, hindi na niya babalikan ang kanyang salita. Napakunot na lang siya ng noo. Napansin din ito ni Emperor An at napabuntong hininga sa kanyang puso, kung ang ikatlong prinsipe ay manalo sa pagsusulit sa martial arts na ito, isa-isa lang siya sa atin. Humihingi lang ako ng tawad sa kasal. Magdagdag ka pa ng isa iyan ng lugar. Paano kung magdagdag ng isa pa? Ngumisi si Qi Junhuang at itinuro si Jing Zi, hindi ako kumbinsido kay Master Jing sa Mid-Autumn Poetry Competition. Nabigong magkatotoo ang kompetisyon na hinula ni General Jinghong. Paano kung magdagdag ng kompetisyon sa pagitan namin ni Mr. Jing? Nang makitang ang lahat ay umuusbong sa direksyon ng kanyang plano, mas lumakas ang ngiti ni Qi Junhuang. Compare with me. Okay, come on. Kahit hindi ako pumapatol sa babae, pero lalaki, haha. Habang sinasabi niya iyon, si Jing Zi, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagulungan na ang kanyang manggas, at mukhang may hahampasin siya. Si Qi Junhuang ay tahimik noong una, at pagkatapos ay naisip na ipahiya siya ni Jing Zi sa harap ng napakaraming tao, at gustong tumalon at labanan siya ng 300 rounds. Sa oras na ito, lumapit si Qi Gulong at bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Pagkatapos ay nagbago ang mga mata ni Qi Junhuang nang tumingin siya kay Jing Zi, at nawala ang dati niyang iniisip. Ang lalaking ito, talagang may lakas pa rin sa loob. Si Qi Junhuang ay hindi marunong martial arts. Nang makipagkumpetensya siya kay Jing Zi sa tula noong nakaraang araw, tiningnan niya ang hitsura ni Jing Zi at naisip niya na siya ay isang mahinang katulad niya. Hindi ko inaasahan na hindi pala siya mahina. Hoy, di ba sabi mo gusto mo akong kalabanin? Tara, laban tayo. Kung hindi mo ginawa, ako muna. Bilang isang lalaking may panloob na lakas, si Jing Zi ay sabik na ngayong makilala ang mga lalaki. Mag-away kayo. Si Qi Junhuang ay hindi sapat na hanggal upang tanggapin ang hamon. Sa kasalukuyang ugali ni Jing Zi na sabik na lumaban hindi siya maglalakas loob na lumaban kahit na mayroon siyang 10 tapang. Gusto talaga akong bugbugin ng lalaking ito. Napigilan ang momentum na gusto kong unahin sa kanya, at medyo nang hina ako sa isang iglap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya kay Emperor An, kamahalan Emperor An, 2 beses lang tayo makakalaban, ngunit kung manalo tayo sa pagsusulit sa martial arts, ang kamahalan Emperor An ay dapat pumayag sa akin ng isang kondisyon. Hanggat hindi natin hahayaang magpakasal si Mo Chen, lahat ng iba ay madaling pag-usapan. Sabi ni Emperor An bigla siyang nakahinga ng maluwag, ngunit medyo wala ring magawa. Ang tinatawag na mahinang bansa ay walang diplomasya, na marahil ay nangyayari. Maaari mong pigilan ang kanyang kamahalan Mo Chen na magpakasal kay Nanqi, ngunit kailangan mong hayaan si Zhou Shiren na pumalit sa kanya. Noong nakaraang gabi, talagang nagulat si Qi Junhuang nang makita niya si Zhou Shining. Ngunit pagdating niya sa Jingzhou, hindi man lang niya nakita si Su Mo Chen. Oo, kaya binago ang target ng diskarte. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, ang pagpapakasal sa isang maganda at talentadong babae ay hindi masama. Kamahalan, hindi ako sumasang-ayon. Tumayo si Zhu Tong, mukhang maingat. Prime Minister Zhu, tama ba? Alam mo ba kung ilang babae ang gustong pakasalan ako, pero hindi ko man lang tinitingnan. Kung magpakatanga kay Zhou Shiren, blessing mo na yan. Kung si Zhou Shiren ay magpakasal kay Nanqi, kami pero manugang ito ni Weng, kaya huwag kang magsalita ng malupit, haha. Tumawa si Qi Junhuang pagkatapos sabihin ito. Ikatlong prinsipe, ibigay natin ang biyayang ito sa iba. Kahit na si Zhu Tong ay napakahusay na pinag-aralan, siya ay labis na nagalit. Haha, hindi ikaw ang bahala. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Emperor An, kamahalan Emperor An, ang haring ito ay dumating sa Ang Guo na may taos pusong puso. Kapag nanalo ako sa pagsusulit sa martial arts, hindi ko makukuha ang nararapat sa akin. Hindi lang ako, sigurado akong hindi rin makontento ang aking ama. Ang mga salitang ito ay banta ni Qi Guoga. Nang makita si Emperor An na nakasimangot at malalim na nag-iisip, idinagdag ni Qi Junhuang, bukod dito, ang aking panukala ay hindi na kinasasangkutan ng pamilya ng hari ng Ang Guo.
May mga alalahanin ba ang kamahalan? Posible bang ang isang babae ay mas mahalaga kaysa sa buong angwo? Ikatlong prinsipe, tutugmin ko ang susi. Karapat-dapat ka ba? Sa oras na ito, biglang nagtanong si Jingzi. May susi. Sumulyap si Qi Junguang kay Jingzi na may pagkalito, iniisip na siya ay may sakit. Anong susi ang dapat kong makuha? Bakit mo deserve yan? You don't deserve it. Haha, alam mo rin naman na hindi ka karapat-dapat. Saka bakit martilyo ang sinasabi mo? Si Qi Junguang, na nakaunawa sa konotasyon, ay agad na naging pula. Tuwang-tuwa rin si Emperor An nang makita niya ang eksenang ito. Naisip niya na ang pagkakaroon ng ganoong nakakatawang tao sa korte ay talagang magpapagaan ng loob niya. Ang protector sa tabi niya, si Yu Sheng, ay kilala bilang hari ng trollang, ngunit hindi pa niya nakita ang nakakapreskong at pinong paraan ng trollang ni Jingzi. Agad siyang nabigla at hindi naiwasang magtanong. Jingzi, tama ba? Kung hindi sinabi ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi na hindi siya karapat-dapat, ngunit sinabi niyang karapat-dapat siya, hindi mo ba matatanggap ang iyong mga salita? Medyo naiinis din si Qi Junguang, iniisip na mas maganda kung sabihin na lang niyang karapat-dapat siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulyap si Jingzi sa kanya at sinabing, ilan ang nararapat sa iyo? Kabanata 223, Hamon, unang update. Lahat ng tao sa court ay nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Ang pagkakaiba ay ang ilang mga tao ay hindi komportable dahil pinipigilan nila ang pagtawa, habang ang ilang mga tao ay hindi komportable dahil sila ay nagagalit. Si Qi Junguang ay walang alinlangan na kabilang sa huli. Bakit ako, ang marangal na prinsipe ng Southern Qi, ay nagagalit sa isang karaniwang tao? Matapos aliwin ni Qi Junguang ang kanyang sarili at kumalma, tiningnan niya si Jingzi na may bahagyang pang-aalipusta at inulit ang sinabi niya noon. Haha, anong silbi ng pag-uusap lang? Okay, tumigil na tayo sa pag-uusap at kumilos na tayo. Tumalon si Jingzi sa harap ni Qi Junguang, hindi lang nagulat si Qi Junguang, kundi pati na rin si Emperor An. Bagamat medyo gusto ko ang kanyang hindi kinaugalian na karakter, ito ba ay masyadong hindi kinaugalian? Kung talagang matalo niya ang prinsipe ng Southern Qi sa korte, ang dalawang bansa ay kailangang maglaban sa isa't isa sa susunod na araw. Sa kabutihang palad, mabilis na humakbang si Qi Gulong at tumayo sa harap ni Jingzi, kaya napigilan ang isang trahedya. Logically speaking, si Jingzi ay nasa korte sa unang pagkakataon at nakaharap sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Siya ay dapat na masunurin at tahimik, ngunit si Qi Junguang Chen ay hindi dapat magkaroon ng ideya tungkol sa kanyang pangalawang kapatid na babae. Dam, gusto mong pakasalan ng pangalawang kapatid ko. Agad akong hamampas ng malakas. Kaya naman nagkaroon ng ilang mga eksena kung saan gusto niyang makipagkompetensya kay Qi Junguang, ngunit nakakalungkot na masyadong mahiyain si Qi Junguang. Malinaw sa isang sulyap kung sino ang babae at kung sino ang lalaki. Haha, masasabi mong scholar ka. Hindi mo iniisip na kailangan mong lumaban mag-isa sa larangan ng digmaan, hindi ba? Nagtago si Qi Junguang sa likod na may panunuya sa kanyang mukha. Mukhang malaki ang tiwala ng ikatlong prinsipe sa sarili niyang hukbo. Anong klaseng bagay ang kanyang inaasahan? Anong klaseng damit ang suot mo? Mga damit na pilak na sinulid. Oo, iyon ang bagay. Ano ba? Roo maliban na lang kung may magpapaalala sa kanya sa malapit, talagang nakalimutan ni Jingzi ang tungkol sa damit na may linyang pilak. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, ito ay isang bahagyang mas malakas na baluti. Ano ang gamit nito? Ngunit malapit nang sumabog si Qi Junguang. Ano ang bagay na iyon? Ano ang something? Ang silver thread clothes ay ang pinakaipinagmamalaking imbensyon ng Southern Qi. Pinagnanasaan ito ng ibang mga bansa, ngunit naglakas loob si Jingzi na hamakin ito ng husto. Paanong hindi siya magagalit? Paanong hindi siya magagalit? Kung hindi niya isinaalang-alang ang panloob na lakas ni Jingzi at ang kanyang sariling pagkakakilanlan, gusto niya talagang umakyat at bugbugin siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, biglang nagkaroon ng ideya si Qi Junguang. Master Jing, labis mong hinahamak ang aming mga damit na pilak, haha, tiyak na mayroon kang mas sopistikadong mga armas, di ba? Kung gayon, maaari mo ring hayaan akong magbigay-pugay sa iyo. Sinabi niya na, magbigay galang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Qi Junguang ang kayabangan sa sandaling ito ay napakayabang, para lang galitin si Jingzi at mawala siya sa kanyang isip. Ngunit si Jingzi ay may maluwag na ekspresyon at hindi man lang naapektuhan. Ang sandata ay hindi sopistikado ngunit ito ay mas malakas kaysa sa pilak na sinulid na damit. Maaari mong basagin ito ng basta-basta. Huwag kang magsalita ng mayabang. Kahit si Qi Gulong ay hindi napigilan ang kanyang galit. Ang damit na may sinulid na pilak ay inialay niya kay Nanshi. Paano niya natitiis na paulit-ulit na pinapahiya ni Jingzi? Sinulyapan lang siya ni Jingzi at walang interes na sumagot. Bumubulong pa siya. Ano? Ikaw? Huwag kang bastos. Pinutol ni Qi Junguang si Qi Gulong at pinisil siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi at nakangiting sinabi, dahil si Mr. Jing ay may tiwala sa sarili, nangangahas ka bang makipagsugal sa akin?
Siyempre, hindi tayo nakikipagkompetensya sa personal na martial arts, o sa mga pagbabawas, kaya hindi mo kailangang matakot. Pagkatapos makipagkompetensya. Ano? Dahil sinabi ni G. Jing na mayroong sandata na makakabasag ng ating mga sinulid na pilak na damit, tumaya tayo. Kung magagamit ni G. Jing ang sandata na iyong binanggit upang mapunit ang depensa ng 10 hukbong pilak na sinulid, aaminin ko ang pagkatalo at kasabay nito, huwag mo nang banggitin ang kasal. Kung hindi posible, matatalo si Anguo at ikakasal si Zhou Shiren kay Nanshi. Ano sa tingin mo, Zir? Paano ito posible, Shi? Pamangkin ko, huwag kang magpaloko. Siya ay may lakas ng loob na banggitin ang gayong hindi patas na taya. Ang isang 10 tao na Silver Thread Army ay maaaring bumuo ng isang koponan. Sa basbas ng Silver Thread Yi, napakatalino nila sa depensa at opensa. Kahit na ang isang taong kasing kapangyarihan ni Liu Jinghong ay hindi masasabing ganap na sigurado na mapupunit agad ang kanilang depensa, lalo pa si Jingzi. Sa mata ng karamihan sa mga ministro, si Jingzi pa rin ang talentadong tao na nanalo sa patimpalak ng tula noong nakaraang gabi. Hindi nila siya maaaring iugnay sa hukbo o martial arts competitions. Kaya sa sandaling matapos magsalita si Qi Junhuang, nagsimulang tumutol ang ilang ministro sa korte. Gayunpaman, ang mga taong tulad ni Bai Qingyuan, King Xiang at iba pa ay nakatayo doon na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon, na parang walang kinalaman sa kanila ang nangyari. Ngumiti si Jingzi at umiling. Medyo na-relax ang mga ministro nang makita nila ito, iniisip na mabuti na lang at hindi siya nalinlang. Ngunit si Qi Junhuang at ang iba pa ay sumimangot, medyo nabigo. Sino ang nakakaalam na ang susunod na sinabi ni Jingzi ay makakabaliw sa kanila? 10 tao. Sinong minamaliit mo? 50 tao, wala na. Si Qi Junhuang ay medyo nataranta noong una, ngunit pagkatapos na lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito, siya ay tuwang-tuwa. Ibig mong sabihin, makakalusot ka. Isang 50-man Silver Thread Army mag-isa. Talaga o hindi? Tumango si Jingzi, medyo naiinis. Ang ikatlong prinsipe ay walang sapat na utak at ang kanyang mga tainga ay hindi gumagana ng maayos. Hindi nagalit si Qi Junhuang dahil sa pangungutya ni Jingzi. Sa halip, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Emperor An, kamahalan, Emperor An, sinadya ba niya ang sinabi niya? Sabi ni Emperor An, gusto kong umiling. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay hindi isang Diyos. Napakahirap na maging bihasa sa tula at kaligrapya. Paano siya magiging bihasa sa anumang armas? Hindi magagarantiyahan ni Liu Jinghong ang isang panalo, at hindi naniniwala si Andy na magagawa niya ito, ngunit bago siya makatanggi, tumango si Jingzi sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa sa kanya na pumayag. Sa sandaling iyon, napailing siya. Bumalik agad ang tiwala ko sa kanya noong Mid-Autumn Poetry Festival, kaya tumango ako. Okay, dahil pumayag si Jingzi, pumayag ako. Tuwang-tuwa si Qi Jun. Bagamat nanalo siya laban kay Liu Jinghong, ito ay hindi gaanong kadali kaysa sa taya na ginawa niya kay Jingzi. Ang pinakamahalagang bagay ay nais niyang ibalik ang lahat ng nawala sa kanya noong nakaraang araw. Kaya't muli siyang nagtanong, I wonder when this competition will start. Saglit na nag-isip si Jingzi, paano kung makalipas ang 3 araw, at sa panahong ito, maaaring maghanap ang iyong kamahalan ng isang bakanteng lugar, tahimik at walang nakatira. Kung hindi, natatakot ako na hindi ko ito magagamit. Pumutok lang. Ngumisi si Qi Junhuang sa kanyang puso, ngunit tumango pa rin bilang pagsang-ayon. Dahil pumayag si Jingzi, pabayaan ang 3 araw, bakit hindi maghintay ng 10 araw pa? Anyway, sa kanyang opinyon, pareho ang resulta. Isang panunuya din ang sumilay sa gilid ng bibig ni Jingzi. Tumawa, tumawa. May mga pagkakataon na iiyak ka sa hinaharap. Si Qi Junhuang ay lubos na nasisiyahan sa paglalakbay na ito sa palasyo. Bagamat ilang beses siyang pinahiya ni Jingzi sa maagang yugto, nakatanggap siya ng hindi inaasahang sorpresa, na hindi niya naisip bago dumating. Tinatamad siyang magpatuloy dito at sumulyap kay Jingzi, Master Jing, magkita tayong muli sa loob ng 3 araw. Napakunot ng noo si Jingzi at hindi sumagot. Kaya't nagpaalam siya kay Emperador An at lumabas ng palasyo kasama si Qi Gulong. Kabanata 224, Elope kasama ang pangalawang kapatid na babae, pangalawang update. Sa sandaling umalis si Qi Junhuang, muling naging maingay ang korte. Tila walang umaasa na si Jingzi ay makakalusot sa depensa ng 50 Silver Thread Army ng mag-isa. At maging si Liu Jinghong ay mukhang nag-aalala at nagsisisi. Nagpakasal si Zhou Shining sa labas. Wala siyang iniisip, ngunit natatakot siya na kapag natalo si Jingzi, magkakaroon ito ng masamang epekto sa kanya sa hinaharap. Bakit hindi mo siya pinigilan ngayon lang? Lalong pumangit ang mukha ni Zhu Tong. Hindi mahalaga kung manalo siya, ngunit kung matalo siya, ikakasal si Zhou Shining kay Nanshi sa malayo. Bilang nakababatang kapatid ni Zhou Shining, hindi dapat gawin ito ni Jingzi ng lohikal, tama ba? Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ni Zhu Tong, kaya plano niyang tanungin si Jingzi pagkatapos ng susunod na pagpupulong sa korte.
Malamang na ganoon din ang ideya ni Emperor An, kaya agad niyang tinapos ang morning court sa sandaling umalis si Qi Junhuang, ngunit iniwan si Jingzi. Matapos umalis ang mga ministro sa korte, sinundan muli ni Jingzi si Emperor An sa meeting hall. Nang hindi man lang binigyan ng upuan, hindi napigilan ni Emperor An na magtanong, bakit mo siya gustong tumaya? Siyempre bumalik ako sa iyong kamahalan para ipanalo siya at bigyan ng kaluwalhatian si An Guowin. Ang sagot na ito ay nawala ng imek kay Andy. May gusto talaga siyang sabihin, ikaw ang manguna at manalo. Ngunit sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura ni Jingzi, bigla siyang nakaramdam ng pag-asa, talaga bang mananalo ka? Hindi ka ba natatakot na matalo? Kamahalan, si Zhu Xining ay ang aking pangalawang kapatid na babae. Kung sino man ang huling taong titingin sa kanya, ang taong magpapakasal kay Nancy ay dapat na ako. Hindi ko ipagpapalit ang kaligayahan ng aking pangalawang kapatid na babae. Nais siyang tanungin ni Andy kung ano ang mga sandata niya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang kalimutan ito. Magkikita pa tayo. Yun lang. Siya nga pala, kinakausap ko ang lahat ng aking mahal na kaibigan ngayon tungkol sa pagbibigay sa iyo ng isang opisyal na posisyon, ngunit hindi pa tayo nakakapagpasya ng mahabang panahon. Ngayong narito ka na, gusto kong marinig ang iyong iniisip. Napaka-thoughtful ko. Bigyan mo ako ng anumang opisyal na posisyon na gusto mo. Nang maipahayag niya ang ideyang ito ng euphemistically, umubo si Andy at sinabing, humihingi lang ako ng sanggunian sa iyo. Paano ko ibibigay sa iyo ang anumang gusto mo? Kung gayon ay hindi mahihirapan si Anguo. Panasan mo, tapos may tanong ka pa. Kaya't sinabi niya, kamahalan, wala akong gaanong alam tungkol sa opisyal, ngunit dahil ang kamahalan ay gustong magbigay ng opisyal na posisyon, ang aking mga kinakailangan ay hindi mataas. Hanggat ang opisyal na posisyon ay hindi masyadong mababa, ang tunay na kapangyarihan ay hindi masyadong maliit, at ang pasanin ay hindi masyadong mabigat. Hoy, kamahalan, huwag pumunta. Hindi ba ito masyadong demanding? Galit na sinabi ni Emperor An habang lumalabas, maghintay tayo hanggang matapos ang pagsusulit sa martial arts para sa appointment ng isang opisyal. Bumalik ka at ihanda ang iyong sarili, at maaari mo ring isipin kung aling opisyal na posisyon ang mas angkop para sa iyo. Sinabi mo rin na sasangguni ka sa opinyon ko. Anong sinungaling? Nagreklamo si Jingzi at pinaalis ni Sui Shouyuan. Pagkalabas ng palasyo, naghihintay sa labas sina Liu Jinghong at Zhu Tong. Unang dumating si Zhu Tong. Pamangkin ko, bakit ka pumayag sa ganoong klase ng taya? Si Zining ay ang iyong pangalawang kapatid na babae, paano mo mapapanood na siya ay ikasal kay Nancy? Sa pagtingin sa kanyang nag-aalalang hitsura, mukhang hindi siya nagpapanggap, Jingzi very pleased, inulit niya ang sinabi niya kay Andy. Ngunit ang pagmamalasakit ay humahantong sa kaguluhan, at si Zhu Tong ay nag-aalala pa rin. Ngunit nang makitang gumagabi na, sinabi niya, mas mabuting sumama ka muna sa akin sa bahay mo, at pagkatapos ay mag-uusap tayo. Hindi. Lumapit si Liu Jinghong at hinawakan si Jingzi, siya ay mula sa aming pamilya Jing, hindi ba? Pinakamahusay na pagbati sa iyong pamilya at punong ministro. Kasama ko sa pag-uwi ang kapatid ko ngayong gabi. Kung tungkol sa pagpunta sa iyong bahay, natatakot akong muli akong ituring na isang bulgar na tao. Si Liu Jinghong ay mas masahol pa kay Jingzi. Nagtitimpi ng sama ng loob, pagkatapos sabihin ito, hinayla niya si Jingzi palayo. Sa pagtingin sa likuran nilang dalawa, mapait na ngumiti si Zhu Tong. Ang kabayo ay inakay pabalik ng bakal na kabalyerya, at ang dalawang tao ay naglalakad sa daan, naglalakad na magkatabi. Zir, masyado kang impulsive. Napabuntong hininga si Liu Jinghong, ano ang dapat kong gawin kung matatalo ka? Tumingin si Jingzi kay Liu Jinghong, kung gayon, sigurado bang mananalo ang ikalimang kapatid na babae? Nang makitang umiling si Liu Jinghong, at nakangiting sinabi ni Jingzi, tama. Sa halip na hayaang matalo si fifth sister, mas mabuting matalo ako. At saka, hindi naman ako matatalo. Nang marinig ito, lumuwag ang mga kilay ni Liu Jinghong, at kasabay nito ay nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Nagtataka siyang nagtanong, Zir. Mayroon ka ba talagang uri ng sandata na makakabasag sa damit na may pilak na linya? Matapat na sinabi ni Jingzi, hindi pa. Nang makitang hindi nakaimik si Liu Jinghong saglit, idinagdag niya, wala pa bang 3 araw na natitira? Sapat na para sa akin ang gumawa ng sandata. Si Liu Jinghong ay orihinal na gustong magsabi ng isa pang bagay, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito. Napakaraming milagro ang nangyari sa kanyang kapatid. Yung paggawa ng yelo kanina, ngayon lakas ng loob, siguro, this time dapat ko na siyang pagkatiwalaan. Gayunpaman, hindi mahalaga kahit na siya ay matalo. Kung may sisihin siya, itataya niya ang kanyang buhay para iligtas siya. Sa pinakamasama, dadalhin niya siya sa Liangzhou at hindi na babalik. Tingnan natin kung sino ang nang-ahas na pumunta sa Liangzhou para hanapin siya. Ang gulo nila. Hay, magandang mag-isip tungkol dito. May ideya pa si Liu Jinghong na gusto niyang mawala si Jingzi. Kung tungkol kay Zhou Xining na hindi nagpakasal sa mga tagalabas, wala siyang pakialam. Kaya't tinanong niya si Jingzi nang nakangiti, Zir, pumayag ka ba dahil natatakot ka na mapahiya si fifth sister kapag natalo siya? Hindi naman nakakahiya,
Ayoko lang makitang natatalo si Fifth Sister. Binigay ni Jingzi ang kanyang mga kamay at tapat na sinabi. Matapos pakinggan ito, mukhang naaantig si Liu Jinghong, ngunit hindi nagtagal ang emosyon bago siya nabasag sa mga sumunod na sinabi ni Jingzi. Higit sa lahat, hindi ko kayang panuurin ang pangalawa kong kapatid na magpakasal kay Nanchi at Shi Junguang. Kahit anong mangyari, mananalo ako sa pagsusulit sa martial arts na ito. Sumulyap si Liu Jinghong sa kanya, paano kung hindi ako manalo? Walang panalo. Hindi kailanman inisip ni Jingzi ang problemang ito, dahil naisip niya na madali itong manalo, basta mahanap niya ang mga materyales at ginawa ang sandata bukas. Kung hindi tayo mananalo, tatakasan natin ang pangalawang kapatid na babae. Anyway, hindi tayo maaaring magpakasal kay Nanshi, at hindi na natin siya makikita kahit na gusto natin. Seryosong sabi ni Jingzi. Okay, lumalabas na mas mahalaga siya kaysa sa akin. Kaagad, amoy maasim at suka ang katawan ni Liu Jinghong. Hindi muna pinansin ni Jingzi at napagtanto niyang matagal nang hindi nagsasalita si Liu Jinghong. Nang lumingon siya, nakita niya si Liu Jinghong, na nakakunot ang noo at nakataas ang bibig, at ang baluti na suot niya ay hindi mapapantayin. Matamlay siyang naglalakad. Parang bulong-bulong pa ni Li sa sarili. Si Jingzi ay nakinig ng mabuti at marahil ay nakarinig lamang ng mga salita tulad ng, ano ang maganda tungkol sa kanya, at, may pakialam ako sa kanya ngunit hindi tungkol sa akin, at agad na napahiya. Gayunpaman, mas lalo siyang na-curious sa relasyon ni Liu Jinghong at Zhu Xining, dahil napansin niya noon na tila hindi masyadong gusto ni Liu Jinghong si Zhu Xining, kaya tinanong niya ito. Hindi niya maintindihan ang dahilan hanggang sa matapos magsalita si Liu Jinghong. Ang dahilan kung bakit nagsumikap si Liu Jinghong ay upang mapabuti ang kanyang posisyon sa militar at bigyan ng bigat ang kanyang mga salita sa korte, upang matulungan niya si Jing Wenmao na alisin ang kanyang mga hinaing at bumalik sa Jingzhou. Nakatira si Zhu Xining sa mansyon ng punong ministro, kaya nilapitan siya ni Liu Jinghong sa una at gusto niyang kausapin ang punong ministro para makapagmungkahi ang punong ministro kay Emperor An, ngunit natuloy ang usapin sa huli, at hindi na bumalik si Jing Wenmao hanggang sa kanyang kamatayan. Jingzhou. Dahil sa pangyayaring ito, labis ang hinanakit ni Liu Jinghong kay Zhu Xining at labis siyang hindi nagustuhan. Pinag-awayan pa niya ito sa korte. Kabanata 225 Pangalawang kapatid na babae, ikalimang kapatid na babae, sino ang dapat na unang maligtas? Ikatlong update. Nang marinig ang kadahilanang ito, tumawa ng pipi si Jingzi. Ikalimang kapatid, bakit hindi ka nagtagumpay? Hoy, kahit hindi maliit ang posisyon ko sa militar, mas makapangyarihan si Haring Jin. Maraming mga ministro sa korte ang kanyang mga tao. Sa tuwing babanggitin ko ito tinataboy lang nila ang sisi. Umiling si Liu Jinghong, at pagkatapos ay inisip ang katotohanan na ang Jings at ang kanyang asawa ay hindi pa nagkita bago sila namatay, na lalong nagpalungkot sa kanya at sinisisi ang sarili. Kinamayan siya ni Jingzi at inaliw siya, ikalimang kapatid, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi sa hindi ka nagsisikap, ngunit ang Hari Jin ay napakahirap pakitunguhan. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, kaya hindi mo rin kailangang sisihin ang pangalawang kapatid na babae. Hindi mo mapigilan, kaya dapat ay ganoon din siya. Iba yan. Nang makitang ipinagtatanggol ni Jingzi si Zhu Xining sa lahat ng dako, napangiti si Liu Jinghong sa kawalan ng kasiyahan, bukod dito, ang kanyang ama ang punong ministro, kaya malamang na mas mahusay siyang magsalita kaysa sa akin. Hindi ko pa sila nakitang magsalita para sa aking ama sa korte. Gaano kadalas pumunta sa korte si Fifth Sister? Saglit na nag-isip si Liu Jinghong, kung walang digmaan, marahil 1 beses sa 1 buwan. Hindi ko na kailangang magulat sa aking mga tungkulin. Naisip ni Jingzi na sa patuloy na digmaan sa Liangzhou, ang bilang ng beses na maaaring pumunta sa korte si Liu Jinghong sa 1 taon ay limitado. Kahit na binanggit ito ni Zhu Xining, paano niya malalaman? Nang marinig niya ang ideya ni Jingzi, lalo pang nalungkot si Liu Jinghong. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sa wakas ay nagtanong, kung kami ng iyong pangalawang kapatid na babae ay nasa panganib ng sabay, sino ang ililigtas mo? Ang nakaraang buhay ni Jingzi ay tila narinig ko na ang mga katulad na tanong noon. Tungkol sa proposisyong, sino ang ililigtas mo kapag sabay kaming nahulog sa ilog ng iyong ina? Tila maaari mong itanong na, sino ang ililigtas mo kapag sabay kaming nahulog sa ilog ng iyong ama? At sundin lang ang sagot ng kausap. Pero ibang usapan kapag nakatagpo ka ng masungit na tao na nagsasabing, how dare you ask me back? Ngunit ang sagot na ito ay hindi nalalapat ngayon. Dahil ang ama ni Liu Jinghong ay ang kanyang ama, at ang kanyang ama ay wala na. Kaya pinag-isipan niya ito at tapat na sumagot, iligtas ang pangalawang kapatid na babae. Mabilis na inikot ni Liu Jinghong ang kanyang ulo, na may titig sa kanyang mga mata. Huminga ng apoy, si Jingzi ay natakot. Ikalimang kapatid, makinig ka sa akin. Wala kaming alam sa martial arts ng pangalawang kapatid. Kung talagang nasa panganib kami, kailangan naming lahat na maghintay na iligtas mo kami. Si Liu Jinghong ay labis na hindi nasisiyahan sa paliwanag na ito at tumingin sa papalapit na pamilya Jing. Lumakad siya sa isang desyerto na bakanteng espasyo at mahinahong sinabi, hayaan mo akong turuan ka ng ilang martial arts.
Kung talagang nasa panganib ka, hindi mo kailangang gamitin ang iyong kawalan ng kakayahan na gumawa ng martial arts bilang dahilan. Nalaman ni Jingzi na tila wala siyang puwang para sa pagtanggi. Maaari lamang sabihin ang, okay, at pagkatapos ay sumunod sa kanya sa open space. Malapit na. May tunog ng mga lalaki na umaangal sa open space. Ikalimang kapatid, bakit mo binubugbog ang mga tao? Hindi ba ito nagtuturo sa iyo ng martial arts? Kailangan mong tamaan ang mga tao para magturo ng martial arts. Wala kang mata para sa mga kamao at sipa. Pero, sinaktan mo ako. Mayroon bang hindi masakit kapag nagsasanay ka ng martial arts? Halika, subukan mo ulit. Huwag mong subukan. Huwag kang tumakas. Sa tingin mo tanga ako kapag sinaktan mo ako. Okay, huwag kang tumakas. Talaga. Well, talaga. Ikaw, oh. Haha, paano ito posible? Ang masamang alulong ni Jingzi ay nagmula muli sa open space, nakakasakit ng damdamin at nakakaawa. Sa loob ng kalahating oras sa wakas, matapos mailabas ang kanyang galit, tiningnan ni Liu Jinghong ang pag-iwas na anyo ni Jingzi at nakaramdam ng katawa-tawa at kahabag-habag. Hoy, halika dito, tingnan ko ang sugat mo. Sadyang pinipigilan ni Liu Jinghong ang kanyang kamay, at ang bawat suntok ay napakahina, ngunit napahiyaw si Jingzi, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng tiwala, kaya handa siyang suriin ito. Kung hindi, huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan. Matigas na sabi ni Jingzi, iniisip na sasampalin ako, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Hindi mo talaga kailangan. Naningkit ang mga mata ni Liu Jinghong. Kung titignan ang poster niya ay tila may balak na naman siyang kumilos. Gamitin mo. Bakit hindi mo gamitin? Nagmamadaling humakbang si Jingzi. Anong integridad at dignidad ang wala, okay? Sinuri ito ni Liu Jinghong at nalaman niyang walang mali dito. Masasabi lang niya na masyadong mahal si Jingzi. Bagaman mayroon kang panloob na lakas, ikaw ay mahina pa rin. Mas marami ka lang kayang matalo kaysa sa mga ordinaryong tao. Iyon lang. Gusto mo pa ring manalo. Natatakot ako na hindi mo nais na palabisan ang iyong pinakamamahal na pangalawang kapatid na babae sa Angwo sa lalong madaling panahon. Ikalimang kapatid na babae, huwag mong maliitin ang mga tao. Tama. Kahit na may armas ka, kaya mo ba sa pangangatawan mo ngayon? Ang aking mga armas ay maaaring gamitin ng sinumang hindi hanggal. Wala itong kinalaman sa pisikal na fitness. Confident na sabi ni Jingzi. Hoy, sinong maniniwala? Simula bukas, patuloy kang tuturuan ni ate kung paano mag-practice ng kung fu. Kahit na hindi ka masyadong lumakas, kung tatalasan mo ang baril mo sa labanan, wala itong silbi. Hindi ka pupunta sa larangan ng digmaan at mabubulag. Nang marinig na gusto ni Liu Jinghong na turuan siya kung paano mag-practice ng kung fu. Sa sobrang takot ni Jingzi, paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at tumakbo papasok ng bahay. Nang makita nilang bumalik ang dalawa, ngumiti si Uma at binati sila. Sa loob ng maraming taon, inaabangan niya ang oras na ito, naghihintay sa pag-uwi ng young master at young lady araw-araw. Ang malaking bahay na ito ay sa wakas ay nakakuha ng katanyagan. Jinghong, maghilamos ka dali. Nakahanda na ang pagkain at naghihintay sa iyo. Okay, nagugutom na ako. Sinabi ni Jingzi ang totoo. Pagkatapos kumain sa umaga, nakipag-away siya kay Wang Yingqiu. Pagkatapos nun, kumain ako ng simple tapos tumakbo pabalik-balik. Halos gabi na ngayon kaya medyo nagugutom na ako. Pagkahain pa lang ng pagkain ay may kumatok sa pinto sa labas. Gabi na, sino ba? Baka nandito si Zining. Mayroon lamang isang dalagang residente sa Jingzhou City, si Zhu Zining. Madalas siyang pumupunta kapag wala si Liu Jinghong, kaya dadating agad si Wu Maria. Nagulat si Liu Jinghong matapos itong marinig. Tila nag-aalala siya na narito si Zhou Xining upang magnakaw ng isang tao mula sa kanya. Nagtaas siya ng kilay at agad na naging alerto. Maya-maya, pumasok si Wuma na nanginginig ang ulo. May isang walang muwang na lalaki na nakatayo sa labas ng pinto. Sinabi niya na narito siya upang makita ang batang punong nayon. Pumalakpak si Jingzi at lumabas kaagad. Nakahinga ng maluwag si Liu Jinghong. Paglabas niya, nakita niya si Han Han na walang laman na nakatayo sa labas ng pinto, mukhang nakakaawa. Medyo napahiya din si Jingzi, haha, kung hindi ka dumating, halos nakalimutan na kita. Itinaas ni Han Han ang kanyang ulo. Bakit ang hilig mong umiyak? Pero paano mo nalaman na pumunta ulit ako dito? Orihinal na hinihintay ko ang young master ng village sa Prime Minister's Mansion, ngunit dumaan si Mr. Zhu at sinabing pupunta kayo ng isang babaeng general sa kanluran. Nakatingin siya sa malayo. Nang marinig ko ito, alam ko na nandito ang batang punong nayon kasama ang iyong ikalimang kapatid na babae, si General Jinghong. Naisip ito ni Jingzi nang sila ni Liu Jinghong, na nakasuot ng armor, ay naglalakad sa mga lansangan ng Jingzhou City. Talagang napakaakit niya, at normal lang para kay Zhou Ji na dumaraan na hindi siya mapansin. Gusto siyang guluhin ng lalaking ito na magsulat ng calligraphy, ngunit nagulat siya nang hindi siya sumipot. Paano si Young Master Zhou? Hindi ba siya sumama sa iyo? Siyempre gusto niyang sumama. Proud na sabi ni Han Han,
pero sabi ko sa kanya, gagawin niya talaga sa susunod. Ang malaking cake na mukha ay tumingin sa ilalim ng paglubog ng araw. Makinang at makinang. Kabanata 226 ang paghaharap sa pagitan ng dalawang babae, ika-4 na update. Dapat kong sabihin na ang pagsunod sa isang matalino at may kakayahang master, natutunan din ni Han Ruhanhan ang ilang diwa, kahit na ito ay mababaw lamang. Hindi masama, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Tinapik ni Jingzi ang balikat ni Hanhan at pinalakas ang loob niya. Tahimik na namula ang ulol na mukha. Pagkatapos ay dinala siya sa loob ng bahay. Sa bahay, inilagay ang pagkain sa mesa. Hindi niya nakita si Jingzi sa loob ng maraming taon, at nagkaroon siya ng casual na pagkain kasama ang isang mangkok ng noodles kagabi. Si Uma ay palaging nakakaramdam ng kaunting awa. Nagpunta siya sa palengke kaninang umaga at bumili ng maraming manok, pato, at isda. Sa oras na ito, mayroong 6 na ulam at isang sopa sa mesa, na sobrang sagana, lalo na ang kaldero ng manok na nilaga na may mushroom soup sa gitna. Mabango na naglalaway na si Hanhan pagkapasok niya sa kwarto. Sumulyap si Jingzi sa kanya, kumain ka na ba? Mabilis na umiling si Hanhan. Isa kang aso. Pumunta ka dito pagkatapos mong maamoy ang bango. Nagulat si Hanhan, talagang kilala ako ng batang punong na yun. Aso talaga ako. Sandaling natahimik si Jingzi, nag-iisip sa kanyang puso tutal, aso mo pa rin ito. Tila sinabi ni Liu Jinghong kay Hanhan na si Hanhan ay espesyal na ipinadala ng kanyang panganay na kapatid na si Luli upang protektahan si Jingzi. Naglabas si Wuma ng isa pang pares ng mga mangkok at chopstick, dahil si Lear ang ipinadala upang protektahan si Seer, mas mahalaga na manatili siya rito. Sa bahay, kumain ng mabuti at magpahinga ng mabuti. Nang sabihin ni Wuma na, protektahan, ang nakakalokong pai ay lalong namula. Tila, siya ay nahimite sa mga kamakailang mapanganib na pagpaslang, at pinrotektahan niya ang batang punong nayon habang siya ay walang malay. Ito. Medyo kahanga-hanga kung iisipin mo ito. Hoy, young village master, parang nabugbog ka sa mukha. Si Liu Jinghong ay, nagturo, kay Jingzi ng martial arts sa kalye ngayon, at nagkaroon ng ilang malapit na kontak sa kanyang mukha, ngunit ang puwersa ay hindi masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, siya ay nahihirapan din, at ang mga ordinaryong tao ay walang nakikita. Ngunit si Hanhan ay isang practitioner, kaya nakita niya ito sa isang sulyap kapag siya ay napakalapit, kaya siya ay nagtanong. Well. Sumulyap si Jingzi kay Liu Jinghong at nalaman niyang nalaglag ang ulo niya, na para bang nahihiya siya. Hindi kita nakitang nahihiya kapag may nabangga ako. Nakasalubong ko ang isang maliit na babaeng pusa sa kalsada at kinalmit niya. Bumagsak ang ulo ni Liu Jinghong at bahagyang yumuko ang kanyang mga balikat, iniisip kung galit ba siya. Paano nalaman ng batang punong nayon na ito ay isang babaeng pusa? Kasi, mukha siyang mabait. Iniisip kung ano ang naramdaman niya nang matulog siya ng gabing iyon, idinagdag niya, mabuti ka rin. Lalong nanginig ang mga balikat ni Liu Jinghong. Ito ay matindi. Pero, parang hindi mangyayari kapag kinakamot ito ng pusa. Hinalungkat ni Jingzi ang mushroom soup, nakakita ng isang bilog na piraso ng manok na may balat, at inilagay ito sa mangkok ni Hanhan. Puno ng pananibik ang mga mata ni Hanhan nang makita niya ito, at nakinig siya. Hanggang sa huling pangungusap. Ikaw lang ang madalas magsalita, kaya tumahimik ka at kumain ng isang piraso ng buto ng manok para madagdagan ang iyong gana. Sa pagtingin sa manok sa mangkok, ang mga chopstick na iniunat ni Hanhan ay nagyelo sa hangin, at hindi niya ito mahawakan. Hindi, kahit hindi ko kurutin, namula na naman ang malaki kong mukha. Kumatok si Wuma sa mesa sa harap ni Jingzi at nagkunwaring galit, huwag kang magsalita ng kalokohan. Matagal ko nang itinapon ang upos ng manok. Nasaan na? Pagkatapos sabihin iyon, gumamit siya ng chopsticks para tingnan ito at nalaman niyang upos pala ito ng manok. Isang balat lang na leeg ng manok, kaya nilaybot niya ang kanyang mga mata kay Jingzi. Tingnan mo, halatang leeg ng manok. Hanhan, huwag kang makinig sa kanya, kumain ka na lang. Napakalinis kung pinili itong manok. Pagkasabi nun ay parang may naisip siya at natawa sa sarili. Makulat ka pa rin gaya nung bata ka. Hindi kumbinsido si Jingzi, malinaw na magkahawig sila. Habang sinasabi niya iyon, dinampot niya ang 2 pang paa ng manok at inilagay ito sa mga mangkok ni Wuma at Liu Jinghong ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang kanyang mga mata ay napuno ng ginhawa. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ng sinabi niya kanina, nawalan ng gana si Liu Jinghong habang nakatingin sa mga drumstick ng manok. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ibinalik niya ito kay Jingzi at sinabing, hindi ako mahilig kumain ito. Kaya't pinagpiestahan ni Jingzi ang kanyang sarili, at habang kumakain, tinawag niya si Hanhan sa tabi niya, anong ginagawa mong katangahan? Bakit ka nagpapanggap na maginoo? Kumain ka na dali. Tinitigan ni Hanhan ang leeg ng manok na tila puwit ng manok, si Alexander, ngunit dahil nasa mangkok yun, hindi niya ito maaksaya, kaya napapikit na lamang siya at naipasok sa kanyang bibig. Kahit ganun, medyo naduduwal pa rin ako. Sa oras na ito, may kumatok na naman sa pinto. Tumayo si Wuma at medyo na-curious, kapag hindi kayo bumalik, wala nang masyadong tao na pupunta sa bahay.
Pagkasabi niya nun, bubuksan na niya ang pinto. Sinipa ni Jingzi si Hanhan at tinanong, napakabigat ba ng puwitan mo? Matapos marinig ito, naramdaman ni Hanhan na siya ay pinatawad at mabilis na tumakbo palabas, inilabas ang lahat sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang pumasok si Zhou Xining na may dalang kahon ng regalo. Oh, nandito si Zining. Nakangiting sabi ni Wu Maria. Ilang araw na akong hindi pumunta para makita si Wu Maria. May nagkataong dumating mula sa Jiangling kanina at nagdala ng water tea. Naisip ko na maaari akong magdala para masubukan ni Wu Maria. Pagkasabi nun ay nilagay niya ang gift box sa table sa tabi niya. Nakatataas. Siya ay banayad at matikas sa pananalita, na napakahusay para kay Zhou Xining. Sapat na para sa mga tao na pumunta dito. Bakit magdala ng kahit ano sa akin? Gayun din, narinig ko ang tungkol sa malinaw na tubig na tsaa. Ito ay napakahalaga. Ano ang maiinom ko bilang isang matandang babae? Wuma, inumin mo na lang. Kung gusto mo, may makukuha pa ako sa hinaharap. Punta ka na lang dito. Matapos marinig ang sinabi ni Zhou Xining, ngumiti si Wuma mula tenga hanggang tenga. Ngunit nagpout si Liu Jinghong sa hapagkainan. Tumayo din si Jingzi, ikalawang kapatid na babae, kumain ka na ba? Hindi, tatapusin ko ang paghahatid ng mga bagay kay Nanay Wu at pagkatapos ay uuwi ako upang kumain. Anong sinungaling? Dumating ako upang maghatid ng isang bagay sa oras na ito, at dumating ako ng personal. Sinong maniniwala sa akin kung sasabihin kong hindi ako pumunta dito para kumain? Ang mga labi ni Liu Jinghong ay lalong pumulupot. Oh, ano ang babalik mo? Nagluto si Nanay Wu ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Pangalawa ate, sabay na tayong kumain. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit siya at hinayla si Zhou Xining sa hapagkainan. Siya ay lubos na nag-iisip at hindi pinaupo sina Zhou Xining at Liu Jinghong kasama niya, ngunit hinayaan siyang umupo sa tabi niya. Sinulyapan siya ni Zhou Xining, iniisip na may konsensya ka pa, at masayang umupo. Sa oras na ito, naglabas na si Wuma ng isa pang pares ng mga mangkok at chopstick at naghahain ng kanin ng Zhou Xining. Ang ilang mga tao ay malinaw na may pagkain sa bahay, ngunit pumupunta sila sa bahay ng ibang tao upang kumain. Bakit sila nahihiya? Malakas na kumagat si Liu Jinghong sa kanin at malamig na sinabi. This is my home. I can come whenever I want. Paano ako mahihiya? Mahinang sabi ni Zhou Xining. Bahay mo. Binili ko itong bahay. Bahay ko to, hindi sayo. Bakit ang kapal mo? Ibinaba ni Liu Jinghong ang mangkok at naramdamang malapit na siyang tumawa ng malakas. Ito ang pamilya Jing, ang iyong tahanan, ang aking tahanan, at lalo na ang tahanan ni Zier. Kung sa tingin mo ay gumastos ka ng pera at nalugi, maaari mong sabihin sa akin at ibibigay ko sa iyo ang pera. Mabagal na kumain si Zhou Xining. Pagkatapos kumagat ng kanin, hindi niya nakalimutang mamitis ng mga gulay para kina Wuma at Jingzi, at saka idinagdag, pero kahit bigyan kita ng pera, hindi ako magiging katulad mo at sabihin na akin ang bahay na ito. Siyempre, ikaw kung gusto kong manirahan dito, hindi ako tatanggi. Malinis at maayos. Ito ay matatawag na perpektong kontra-atake. Hindi nakaimik si Liu Jinghong. Kabanata 227 ang pangalawang sister ay nanatiling magdamag, unang update. Natigilan si Jingzi. Ang aking pangalawang kapatid na babae ay isang civil servant, at ang aking panglimang kapatid na babae ay isang general ng militar. In terms of bickering skills, halatang inferior ang panglima kong kapatid, at sa isang round lang natalo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na panuurin ang dalawang magkapatid na nag-aaway ng walang kabuluhan. Habang kumukuha ng pagkain para sa kanila, sinubukan niyang hikayatin sila, mga kapatid, huwag na lang magsalita, kumain ng pagkain, kumain ng pagkain. Pero hindi nakinig ang magkapatid. Hindi nakipagtalo si Liu Jinghong kay Zhou Xining kung kaninong pamilya iyon. Nagpipigil siya ng galit. Nang hilingin ni Jingzi na kumain sila ng pagkain, agad niyang pinulupot ang kanyang mga labi at sinabing, tama lang ang pagkain sa orihinal, pero sayang lang na may dumating at ngayon ay hindi sapat. Ito ay, okay. Wala akong masyadong pagkain. Hindi sapat. Maaari kang kumain ng mas kaunti. Habahay ko ito. Gusto kong mabawasan ang pagkain. Kumain ka hanggat gusto mo. Ibinaba ni Liu Jinghong ang kanyang chopstick at tumayo, mukhang galit na galit. Si Zhou Xining ay hindi dapat magpatalo at tumangala sa kanya. Oh my God, bakit parang pareho lang noong bata ako? Noong bata pa sila, mahilig si Zhou Xining na bumigkas ng mga tula at magsulat ng kaligrapya, habang si Liu Jinghong ay mahilig makipag-away at gumawa ng gulo, kaya hindi nagustuhan ng dalawa ang isa't isa. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng paglaki at hindi pagkakaunawaan, mas naging matindi ang relasyon ng dalawa. Parang mga spark na bumabangga sa lupa. Nagsimula na silang mag-away nang magkita sila. Sa oras na ito, naramdaman ni Jingzi na bilang isang lalaki, oras na niya upang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Kaya't tumayo siya, pinindot muna ang mga balikat ni Liu Jinghong at pinaupo siya, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, ang pamilyang Jing na ito ay ang aming pamilya. Hindi mahalaga kung sa iyo ka o sa akin. Napakaraming tagalabas ang nakikita mo.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagantihan ang kanyang kabaitan. Nang matapos siyang magsalita ay sabay na tumingin sa kanya ang dalawa. Masyado kang magsalita. Medyo natakot si Jingzi, maraming pagkain dito. Ang pinakamasama ay dapat na mas kaunti ang pagkain ni Hanhan. Mas mabuting kumain tayo ng mabilis, kung hindi man ay lalamigan tayong lahat. Ang dalawang babae ay nag-aaway at natatakot. Hindi naglakas loob na kainin ito ni Hanhan. Nang marinig niyang kinuyo siya ni Jingzi, mabilis siyang tumango. Parehong malamig na ngumuso ang dalawang babae at tumalikod. Mabilis na samubo ng kanin si Jingzi para pagkalmayan ang kanyang pagkabigla. Pero snap! Sumunod, medyo kumalma ang dalawang babae, ngunit labis silang nagdusa kay Jingzi. Dahil kapag kumakain sila, may mga sinasabi sila sa kanya paminsan-minsan. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang pinag-uusapan, ang susi ay kapag si Liu Jinghong ay nakikipag-usap sa kanya, si Zhou Xining ay sinisipa siya sa ilalim ng mesa, at kapag si Zhou Xining ay nakikipag-usap sa kanya, si Liu Jinghong ay sinisipa siya sa ilalim ng mesa. Sa partikular, ang dalawang kapatid na babae ay maaaring naawa sa kanya at hindi nang ahas na gumamit ng labis na puwersa. Bagamat sinipa siya, mahina at walang buto ang mga ito, at pagkatapos ay marahan siyang sinipa, na walang pinagkaiba sa panunukso. This feels like having an affair, so exciting. Pagkatapos kumain, naramdaman ni Jingzi na halos manhid ang kanyang tatlong ibabang paa. Matapos bumangon ang lahat, isinabot niya ang kanyang puwitan, nagpaputok ng isang tactical na baril, at dahan-daang tumayo. Akala ko tapos na ang digmaan, ngunit hindi ko alam na ito ay simula pa lamang ng digmaan. Pagkatapos, nilinis ang hapagkainan, bumaba si Wuma para maghugas ng pinggan kasama ng mga pinggan. Nakita ni Hanhan na ang kapaligiran sa silid ay tila medyo nakapanlulumo, kaya sinundan niya si Wuma upang tumulong. Tumingin si Zhou Xining sa madilim na kalangitan sa labas at biglang bumantong hininga. Hoy, abi na. Ikalawang kapatid na babae, Zier, babalikan ka namin. Nagboluntaryo si Jingzi na tumayo. Nais din niyang paghiwalayin ng mabilis ang dalawang babae para maiwasan ang hindi kaaya-ayang mangyayari mamaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ito ni Zhou Xining, lumingon siya, tinitigan siya, at seryosong nagtanong, gusto mo ba talagang umalis ang pangalawang kapatid na babae? Saglit na natigilan si Jingzi, at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay, hindi, pangalawang kapatid na babae. Narinig kong sinabi mong huli na ang lahat, at naisip ko na mas mabuti kung hindi ka na bumalik. Huli na para maging masaya ako. Siyempre totoo. Lumapit si Jingzi at niyakap siya. Sa balikat, sumulyap si Zhou Xining kay Liu Jinghong, na parang nagpapakitang gilas, itinagilad ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Jingzi. Dahil ayaw ni Zier na umalis ang pangalawang kapatid na babae, kung gayon ang pangalawang kapatid na babae ay dapat manatili ngayong gabi. Nakatingin sa mga mata ni Liu Jinghong sa tabi niya na parang may gustong kainin, naramdaman ni Jingzi na parang mali ang sinabi niya. Dito ka lang kumain at wala akong sinabi. Bakit, ang lakas ng loob mo at gusto mo pang tumira dito? Marami ka lang sinabi. Si Zhou Xining ay hindi natatakot sa kanya. At saka, dahil, ito rin ang tahanan ko, paano kung gusto kong manirahan dito? Sa oras na ito, nagkataon na lumabas si Wu Maria. Gusto rin ni Zining na manatili dito sa gabi. Oo, Wuma. Mapagbigay na sinabi ni Zhu Zining, matagal ko nang hindi nakikita si Zier, at wala akong panahon na mag-isa ng matagal pagkatapos nating magkita, kaya gusto kong manirahan dito. Kausapin si Zier ng higit pa tungkol sa iyong sarili. Hindi sapat ang manatili dito, ngunit kailangan mo pa ring mapag-isa kasama si Zier. Medyo nagalit si Liu Jinghong. Sa oras na ito, medyo napahiya si Wu Maria. Walang sapat na mga kama sa bahay kagabi, kaya ngayon ay lumabas ako at bumili ng 2 kumot, ngunit. Ang ina ni Wu ay tumingin kay Zhou Xining, pagkatapos ay sa Hanhan na katabi niya, iniisip na ang pagbili ng 2 beddings ay sapat na, ngunit Jingzi kasama si Liu Jinghong, maaari pa ring yumaman ang isa sa isang set. Sinong mag-aakala na 2 pa ang pupunta dito? Mukhang nawawala ang bedding na ito. Hindi ko kailangan ng kama, anumang bakanteng silid ay maaaring gamitin para sa isang gabi. Narinig ni Hanhan ang problema at agad na nagboluntaryo. Kung tutusin, naranasan niya ang ganoong kalupit na kalagayan noong nasa Mang Mountain siya. Ano ito kung walang kama? Hindi. Ikanaway ni Liu Jinghong ang kanyang kamay, napakalamig ngayon. Walang mga kumot sa gabi. Magdurusa ka sa pagyayelo kahit mamatay ka sa lamig. Kailangan mong matulog sa kama. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Zhou Xining, medyo. Alam mong may pamilya ka, pero pumunta ka rito para pahirapan. Matapos marinig ito, nag-alinlangan si Zhou Xining. Sa katunayan, karamihan sa dahilan kung bakit siya nanatili ay para ilabas ang kanyang galit kay Liu Jinghong. Siyempre, ang sarap sa pakiramdam na tumira talaga dito. Kung tutusin, tinatamad siyang bumalik dahil nagkaroon siya ng ganoong away kay Mrs. Zhu ngayon. Masarap manatili at makausap si Jingzi. Pero ayaw niyang makagulo sa iba dahil sa sarili niya kaya naisip niya sa sarili niya, kalimutan mo na. Sa pinakamasama, maaari siyang magdala ng dagdag na kubrekama bukas. Magsasalita pa sana siya, bigla na naman niya itong naisip.
Ngayon lang, sinabi ni Wuma na bumili siya ng 2 kama. Si Jingzi at Hanhan ay may tig-isang kama, kaya kagabi. At Wuma, hindi ba't 2 lang ang kama sa bahay? Dapat ay may kama si Wuma, at isang kama na lang ang natitira, ngunit sina Liu Jinghong at Jingzi ay 2 tao, hindi sila maaaring. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, nagulat si Zhou Xining at Bang Ulong, kayong 2 kagabi paano sila nakatulog? Siyempre sabay tayong natulog. Tumayo si Liu Jinghong na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Lalo siyang natuwa nang makita niyang medyo na-distract si Zhou Xining. Maaari kang manatili dito, ngunit kung may mas kaunting kama, kakailanganing matulog ni Zier sa akin ngayong gabi. Pagmamalaki ni Liu Jinghong. Chapter 228 Sabay tayong matulog. Ikalawang update. Huminga si Zhou Xining at mukhang kalmado. Gusto kong manatili. Bago pa makapagsalita si Liu Jinghong, idinagdag niya, hindi mahalaga kung kulang ang isang kama. Maaari kaming magsama ni Zier sa iisang kama. Nagulat si Jingzi sa mismong lugar. Masyadong biglaang dumarating ang kaligayahan, di ba? Nanaginip ka. Bakit mo kasama si Zier? Bakit ka nakikitulog kay Zier? Noong maliit ako, araw-araw akong nakikipaglaro at natutulog kay Zier. Ano ang masama sa pagtulog ng magkasama ngayon? Ako noong bata pa ako, nakitulog din ako kay Zier. Bagamat napakalabo ng alaala ni Jingzi sa panahong iyon, ito ay tila napakakapanapanabik. Gayunpaman, ang kasalukuyang eksena ay hindi kapana-panabik sa lahat. At si Hanhan sa gilid ay nararamdaman din na ang pagtayo sa silid ay higit na hindi komportable kaysa sa mawalan ng malay ng pumatay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bamulong siya kay Jingzi, batang pinuno ng nayon, inaantok na ako. Saan ako matutulog? Oh, ihahatid na kita dyan. Sinulyapan ni Jingzi si Hanhan ng may pagsang-ayon, iniisip na siya ay talagang nakagawa ng maraming pag-unlad at alam kung paano takpan ang kanyang pag-urong. Ngunit hindi nagtagal ang masasayang panahon, biglang lumabas ang ina ni Wu, Zier, maupo ka rito at makipag-usap sandali sa iyong mga kapatid na babae. Hayaan mong ako, isang matandang babae, ang gumawa ng trabaho sa paggawa ng kumot. With that, she led Hanhan walking out, napakabilis ng takbo na walang pinagkaiba sa pagtakbo palayo. Habang pinapanood ang eksenang ito, tumayo si Jingzi sa likod at gustong umiyak ngunit walang luha. Ang 2 kapatid na babae ay nagtatalo sa hindi alam na tagal ng panahon, na binabanggit ang mga kasulatan. Nakatayo si Jingzi sa malapit, pakiramdam niya ay magiging bato na siya. Sa wakas, hindi na siya nakatiis at sumigaw. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Napaka-epektibo ng hakbang na ito, at agad na tumahimik ang 2. Sa pagtingin kay Jingzi, tila naagrabyado siya, bakit napakabangis mo? Hindi ito pinansin ni Jingzi, iniisip na kung kumilos siya ng chauvinistic sa harap ng 2 babae, tiyak na magiging maganda ang epekto nito. Idlip lang, what's the point? At worst, matutulog na lang tayo. Nagkatinginan ang 2 babae at sinabing, magandang ideya iyon. Pareho silang malamig na bamantong hininga, at saka tumigil sa pag-uusap. Pagkatapos makipagtalo, tumalikod siya at naglakad palabas, ngunit pagdating niya kay Jingzi, huminto siya at bahagyang ibinuka ang kanyang bibig. Sex embryo. Meng lang. Nag-walk out silang 2. Si Jingzi ay nakatayong mag-isa sa silid, medyo nalilito, ito ba ay isang kasunduan o hindi? Nagulat siya, kahit na pinagalitan siya ng mga ito, sina Liu Jinghong at Zhou Xining ay nakatayo sa labas ng pinto ni Liu Jinghong na naghihintay sa kanya ng sabay. Ito ay, hindi ba't ang ibig mong sabihin ay magkasama kayong matulog? Sabay kaming natulog noong mga bata pa kami. Sabay tayong natulog kahapon. Nagkataon lang na marami akong sasabihin sa iyo ngayong gabi. Sina Liu Jinghong at Zhou Xining ang nagtakda ng tono ng gabi na may tig-isang pangungusap. Natutulog na may malaking kubrekama. Sa pag-iisip nito, si Jingzi ay naging hindi maipaliwanag na nasa sabik muli. Tila ang ganitong uri ng eksena na may maraming tao ay nakita lamang sa eDrive learning materials. Kailangan kong sabihin na ang eDrive ay isang magandang bagay. Nasa loob nito ang lahat. Ito ay hindi maiiwasan para sa lahat mula sa mga lalaki hanggang sa mga lalaki. Mag-aaral. Dahil nandito ang 2 babae, tiyak na hindi sila makapagpalit ng damit sa iisang kwarto tulad kagabi, kung hindi ay mahihiya ang ibang tao, kaya tumakbo si Jingzi sa isa pang bakanteng silid at mabilis na nagpalit ng bagong damit ni Wu Maria. Nakasuot siya ng maluwag na cotton nightgown at komportableng tumakbo sa kwarto ni Liu Jinghong. Tuwang-tuwa pa rin akong sumisigaw sa aking puso, mga ate, nandito na ang magaling mong kapatid. Nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto, tanging ang kumikislap na orange na kandila sa loob ang nakikita ko. Mas balisa silang 2 kaysa sa akin. Mabilis ba silang nagpalit ng damit? Kahit excited ay inabot pa rin niya at kumatok sa pinto. Mga Ginoo, kailangan pa rin ninyong magkaroon ng ganitong uri ng pagpipigil sa sarili. Matapos kumatok ng ilang beses, walang gumagalaw sa kwarto, parang tulog. Si Jingzi ay nanatiling kalmado at hindi nagpanik, iniisip na ang kanyang mga kapatid na babae ay manipis ang balat, lalo na't pareho silang narito, at ito ay maliwanag kung sila ay nahihiya na magsalita. Tapos hindi ako magalang. Pagkatapos ay inabot niya at itinulak ang pinto. Ha!
Hindi makatulak. Natigilan si Jingzi. Muli kong tinulak, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Nakalock ang pinto. Ano ito? Halatang nagkasundo tayong matulog ng magkasama, pero palihim mong nilock ang pinto. Mga ate, nandito na ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liu Jinghong. Nandito ako. Para matulog syempre. Di ba sabi ko sabay tayong matutulog? Managinip ka. Ilang taon ka na, at gusto mo pang matulog sa mga kapatid mo. Hindi ka ba nahihiya? Umiling si Jingzi, sa pag-aakalang naisip ko na hanggat hindi ako nahihiya, kayo ang nahihiya. Ngunit sinabi ko, pero hindi ba tayo natulog kagabi? Tumahimik ka nga. Kahapon pa. Walang kobre kama kagabi. Natakot si ate na palamigan ka. Ano bang masama sa pagtulog ng magkasama? Ngayong may kama na tayo, hindi na tayo matutulog ng magkasama. Pagkatapos sabihin iyon, nagrereklamo pa rin si Liu Jinghong tungkol kay Jingzi, ngunit sa parehong oras naisip niya na kahit na maaari niyang tanggapin ang pagtulog ng magkasama, kailangan nitong maghintay hanggang umalis si Zhou Xining. Hindi nagatubili si Liu Jinghong na saktan ang kaaway ng 1,000 beses at saktan ang kanyang sarili ng 800, ngunit hindi niya hinayaang magtagumpay si Zhou Xining. Sa oras na ito, lumutang din ang boses ni Zhou Xining. Zier, kapag lumaki ka, paano mo matutulog ang iyong mga kapatid na babae kung walang espesyal? Kung ang balita ay kumalat, ang mga tao ay magtawanan. Palaging nararamdaman ni Jingzi na ang kanyang mga salita ay tila sinadya. Ito ay para kay Liu Jinghong, at si Liu Jinghong ay talagang hindi kumbinsido. Iniisip pa niya kung sino ang gustong pagtawanan kung sino. Gusto mong pagtawanan, ngunit hindi kita bibigyan ng pagkakataong ito. Nang makitang nakapagdesisyon na ang kanyang dalawang kapatid na babae, medyo nadismaya si Jingzi. Hoy, sinungaling ang bibig ng babae. Dapat kanina pa naisip. Mas mabuting sumugod na lang sa bahay at magpalit ng damit sa harap mo. Hindi mo ba sinubukan kahapon? Ang pagpunta dito ng may mataas na espiritu at pagbabalik na may kahihiyan ay maaaring maglarawan sa kanyang kalooban sa sandaling ito. Sa sandaling tumalikod siya para umalis, tumakbo si Wu Maria. Zier, ano ka ba? Siyempre bumalik ka sa bahay para matulog. Mahinang sabi ni Jingzi. Oh, nasaan ang dalawang babae? Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga labi patungo sa silid, nasa loob silang lahat. Pagkatapos ay ngumiti si Huma at sinabi sa loob, kung gayon si Han ay nahihiya pa rin, na sinasabi na hindi niya maaaring pagnakawan ang mga babae. Sabi niya, gusto niyang manatili. Kasama si Mr. Joe at bumalik bukas ng umaga. Lumabas si Zhou Xining na nakasuot ng manipis na pantulog, yakap-yakap ang mahabang palda na hinubad niya, na parabang ayaw na niyang makasama si Liu Jinghong ng ilang sandali pa. With a slim figure, nagdala din siya ng bango nung naglakad siya papunta kay Jingzi. Kasabay ng mainit na gabing ito, ang orihinal na tahimik na isipan ni Jingzi ay muling nabalisa. Napansin ni Zhou Xining ang nahuhumaling mga mata ni Jingzi, na mula ang kanyang mga pisngi, at medyo hindi nasisiyahang sinabi niya, ano ang tinitingnan mo? Siyempre nakatingin ito sa pangalawang kapatid na babae. Kung gaano katapat si Jingzi, hindi niya nakalimutang idagdag, well, totoo. Napakaganda. Napahiya si Zhou Xining pagkatapos marinig ito, inaantok na ako, dapat kang matulog ng maaga. Matapos sabihin iyon, tumigil siya sa pagtingin kay Jingzi, ibinaba ang kanyang ulo at tumakbo palayo. Chapter 229 na Second Sister, bakit ka nandito? Ikatlong update. Nakangiting tumingin si Huma kay Jingzi, iniisip na kahit lumaki na siya, matamis pa rin ang bibig niya gaya noong bata pa siya. Kahit na ang karakter ni Zhou Xining ay lubhang kapaki-pakinabang, iniisip ko kung gaano aming mga batang babae ang magdurusa sa hinaharap. Umiling siya at umatras muna. Ikalimang ate, matutulog na ako. Tumawag si Jingzi sa pintuan, iniisip na wala na ang pangalawang kapatid na babae, at kung tawagin siya ng ikalimang kapatid na babae para pumasok sa bahay, mahirap para sa kanya na tumanggi, tama ba? Zier. Tuwang-tuwa si Jingzi nang marinig niya ang malumanay na boses ni Liu Jinghong. Umalis ka na. Malumanay pa rin ang tono, ngunit hindi man lang malumanay ang mga sinabi niya. Nang naisip ito ni Jingzi, napagtanto niya na ngayon lang niya narinig ang mga salitang pinuri niya si Zining. Matapos makipag-ugnayan sa kanya nitong mga nakaraang araw, wala na siyang ibang napansin. Naiintindihan niya ang selos na personalidad ni Liu Jinghong, lalo na kapag kaharap si Zhou Xining, lalo siyang maasim. Pinuri niya si Zining sa harap niya, kakaiba kung hindi siya magagalit. Oh, sabi niya at aalis na sana. Bago siya tumalikod, hindi niya nakalimutang sabihin, ang ikalimang kapatid na babae ay pare-parehong maganda, ngunit nakakalungkot na hindi ko siya nakikita ngayon. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang umalis. Ang silid ni Jingzi ay nasa tapat ng silid ni Liu Jinghong, at ang katabi ay ang silid ng panauhin ni Zhou Xining, na nakahiwalay sa silid ni Liu Jinghong ng isang mahaba at makipot na bakuran. Nang makitang patay ang lahat ng ilaw sa kwarto ni Zhou Xining, iniisip pa rin ni Jingzi, inaantok ba talaga siya? Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok sa bahay, pinatay din ang ilaw at humiga. Sa tapat ng silid, si Liu Jinghong ay nakaupo sa kama, napakagatlabi, iniisip kung ano ang kanyang iniisip.
Hindi lamang hindi nagpapahinga si Jingzi mula nang magising siya sa umaga, kundi tumakbo rin siya sa paligid. Sa panahong ito, nagkaroon siya ng dalawang matagal na pakikipaglaban kay Wang Yingqiu. Logically speaking, hindi man siya inaantok sa mga oras na ito, dapat makaramdam ng pagod ang katawan niya, pero wala man lang siyang naramdaman. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila ang Jujube pill ay talagang makapangyarihan. Kumuha lang siya ng isa at iyon lang. Ang isang pakikipagtalik ay may ganoong epekto. Iniisip ko kung uminom pa ba ako ng ilang mga table tas at makipagtalik ng ilang beses, magbabago ba ang aking mga kalamnan at buto? Pagkatapos kumalma, talagang binalak ni Jingzi na subukan ito. Ngunit ang mga araw na ito ay hindi oras para isipin ito. Ang unang isyu ngayon ay ang pagsubok sa militar. Sa kanyang opinyon, hindi mahirap masira ang depensa ng Silver Thread Army. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan sila ng mga granada. Gayunpaman, malamang na alam niya ang mga hilaw na materyales at tinatayang proporsyon kung paano gumawa ng mga pampasabog. Kailangan niyang magmadali sa mga araw na ito. Kakailanganin ng mas maraming oras upang mag-eksperimento ng ilang beses. At nariyan ang sinabi ni Emperor An tungkol sa pagbibigay ng mga opisyal. Hindi pa nagtagal mula nang dumating siya sa Jingzhou, ngunit naunawaan nito ang isang napakasimpleng katotohanan, kahit anong oras, ang mataas na antas ng kapangyarihan ay palaging kanais-nais. Hanggat mayroon kang karapatan, ang lahat ay madali. Gayunpaman, mayroon din siyang maikling pag-unawa sa mga pangkalahatang opisyal na posisyon ni Ang Guo. Sa totoo lang, wala siyang nagustuhan. Alinman sa mga opisyal na posisyon ay hindi malaki, o sila ay masyadong mahigpit, na malayo sa kung ano ang kanyang pinangarap. Kaya kailangan niyang pag-isipang mabuti kung makakagawa ba siya ng bagong opisyal na posisyon na sa kanya lang siya nararapat. Sa pag-iisip tungkol sa dalawang tanong na ito, pagkatapos ng hindi malamang na tagal, nakaramdam ng kaunting pagod si Jingzi at handa ng matulog. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Kaagad pagkatapos, tumilapon si Yin Hui sa buong sahig sa kahabaan ng nakabukas na pinto, at pagkatapos ay nailak muli. Pagtingin sa likod, alam ni Jingzi kung sino iyon. Sa pag-iisip muli, ang kanyang silid ay nasa tabi mismo ng kanyang silid, kaya talagang napakakombenyenteng pumunta dito, ngunit pupunta siya dito sa oras na ito, posible ba? Sa pag-iisip nito, ang bakas ng pagod ni Jingzi ay nawala sa isang iglap sa wakas, tuwang-tuwa siyang sumigaw. Second sister, bakit ka nandito? Ang taong pumasok sa silid ay si Zhou Xining. Umupo si Jingzi sa kama, tinitingnan ang manipis na damit na si Zhou Xining sa ilalim ng madilim na liwanag ng maliwanag na liwanag ng buwan, at biglang nakaramdam ng kaunting nakakatawa. Kanina lang, matuwid ang sinasabi niya tungkol sa hindi pagsasama-sama, ngunit sa isang kisap mata ay nasagasaan niya, pakiramdam niya ay parang magnanakaw na sumisigaw para mahuli ang isang magnanakaw. Ngunit maliwanag na malamang na gusto niyang mapanatili ang isang nakareserbang poster sa harap ni Liu Jinghong. Ngunit sa pag-iisip sa kahihiyan ng siya ay tumalikod ngayon, gusto siya ni Jingzi na asarin, pangalawa kapatid, hindi mo man lang sinabi na hindi tayo matutulog ng magkasama. Bakit tayo natutulog ulit ngayon? Zhou Xining pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nag-alinlangan siya at sinabing, sino? Sino ang nagsabing gusto kong matulog sa iyo? Gusto ko lang pumunta at makipag-usap sa iyo. Ang gabi ng taglagas ay malamig, at si Zhou Xining ay nakasuot ng napakanipis na pantulog. Nang magsalita siya, may mga palatandaan ng panginginig sa buong katawan. Kaya sadyang sinabi ni Jingzi, okay, pag-usapan natin ito, pangalawang kapatid na babae. Humiga siya sa kama at sinabing may masamang ngiti, hoy, sobrang lamig ngayon, mas komportable sa kama. Si Zhou Xining ay medyo malamig, ngunit nang sabihin niya ito, talagang malamig. Kahit nakasara ang mga pinto at bintana, palagi niyang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa labas at bumubuhos sa kanyang pantulog. Kinilig na naman. Ikalawang kapatid, ano ang gusto mong sabihin? Ipinakita lamang ni Jingzi ang kanyang ulo sa ilalim ng kubrekama, na ikinagalit ni Zhou Xining. Bakit dito naghihirap ang kapatid ko sa lamig, samantalang ikaw naman ay doon nalulugod? Bakit makakasama mo si Liu Jinghong at bakit ako tatayo dito? Bakit kailangan mong maging sobrang above board samantalang ako naman ay kailangang maglihim? Ito ay walang kahulugan. Habang iniisip ito ni Zhou Xining, lalo siyang nagagalit. Nang walang pakialam sa anumang bagay, lumakad siya at itinaas ang kubrekama ni Jingzi, umalis ka na, gusto kong matulog. Si Zhou Xining, na noon pa man ay banayad at matikas, ay biglang nagsabi ng isang dominante at kakaibang pangungusap. Medyo natulala pa rin si Jingzi. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang bumangon at tumabi. Mabilis na umakyat si Zhou Xining sa kama at humiga dito. Humiga si Jingzi sa tabi niya at tinakpan siya ng kubrekama. Sobrang init. Ito ang ideya ni Zhou Xining. Napakabango nito. Ganito ang pakiramdam ni Jingzi. Ang kama ay hindi maliit, ito ay higit pa sa sapat upang matulog ng dalawang tao, at mayroong maraming libreng espasyo sa magkabilang panig, ngunit pinili ni Jingzi na lumipat palapit kay Zhou Xining. Napahiya si Zhou Xining kaya umatras siya. Nang umatras siya sa kanto na wala nang maaatrasan, hindi siya nasisiyahang nagsabi, napakalaking lugar, bakit ka sumisiksik sa pwesto ko?
Hoy, mas mainit kung isiksik mo. With that, muli siyang sumulong. Sa pagkakataong ito, siya at si Zhou Xining ay malapit ng makipag-ugnayan. Isang manipis na patong lang ng damit ang nasa pagitan nila. Ang mainit na hininga ng kausap ay lumulutang sa kanyang katawan, at ramdam pa niya ang tibok ng puso ng kausap. Si Zhou Xining ay madalang na mag-isa sa isang lalaki mula nang siya ay maging isang may sapat na gulang, lalo pa ang ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan bagaman ito ang kanyang nakababatang kapatid, ang pakiramdam ay hindi katulad noong siya ay natulog sa kanya noong bata pa siya. Sa oras na iyon, kahit na matulog siya sa mga bisig ni Jingzi ng isang gabi, wala siyang ibang maramdaman. Sa halip, bumangon siya paminsan-minsan upang tingnan kung may kubrekama sa kanya. Pero ngayon, hindi niya mapigil ang mag-isip ng kung ano-anong kakaibang bagay sa kanyang isipan, at maya-maya ay nag-init at nanghina ang kanyang katawan. Ang pantulog na naramdaman ko ay masyadong manipis na ngayon lang ay nakaramdam ng mabigat at nakaharang, na parabang kailangan kong haburin ito para mas maging komportable. Sa oras na ito, hindi tapat na lumapit ang kamay ni Jingzi, hinahaplos ang kanyang likod, at niyakap ang kanyang tiyan. Tila ang lahat ay umuunlad sa isang hindi makontrol na direksyon. Kabanata 230, sama-samang natutulog, ika-4 na update. Second sister, ayaw mo bang magsalita? Sabihin mo, hoy, second sister, bakit ang init ng katawan mo? At napakatigas nito. Hindi ba ito komportable? Si Zhou Xining, na niyakap ni Jingzi mula sa likuran, ay yamakap sa kanyang mga braso sa isang nakakahiyang poster. Maginhawa kaya siya ngayon. Sa sobrang close nilang dalawa ay parang na-detect nila ang pagbabago sa katawan ng isa't isa. Sa kabutihang palad, ang puwitan ni Jingzi ay itinuro pabalik, kaya hindi ito masyadong nakakahiya. Pero sa kabila nito, sobrang saya pa rin ang nararamdaman ko. Nakatulog ba kayo ng iyong panglimang kapatid na babae kahapon? Hindi. Nang marinig ang sagot na ito, parehong nagalit at natuwa si Zhou Xining. Sa kabutihang palad, naging mas malapit siya sa akin, ngunit nagalit din ako, paano nalaman ng masamang tao kung paano ako ay bully. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli, biglang umangat ang kamay ni Jingzi, ipinatong ito sa kanyang balikat ng may kaunting puwersa, at itinaas ang kanyang katawan. Wala nang oras si Zhou Xining para sumigaw, at ang kanyang buong katawan ay muling niyakap ni Jingzi. Sa mga bisig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay inituwid niya ang kanyang katawan at sinalubong ang mga mata nito. Ganito kami natulog ni Fifth Sister kahapon. Seryosong sabi ni Jingzi. Sa pagkakataong ito, mas lalong nagalit si Zhou Xining, at ang una niyang kahihiyan ay biglang kumalma. Kaya niya to, bakit ako hindi? Kung iisipin, tulad noong bata pa siya, inabot niya si Jingzi para yakapin si Jingzi, pero medyo maikli ang mga braso niya, kaya lang nakamove forward siya at yakapin si Jingzi. Pero nang makalapit siya, nagsisi siya. Napahiya siya sa sobrang kahihiyan na pakiramdam, at nang siya ay uurong ng kaunti pa, ang mga kamay ni Jingzi ay gumamit ng puwersa sa parehong oras upang ganap na hilahin siya sa kanyang mga bisig. Komportable. Ang pangalawang kapatid na babae ay napakaraming kaalaman. Ang pagpapanatili sa posisyon na ito, ni isa sa kanila ay walang gustong lumipat. Sinabi ni Jingzi sa tainga ni Zhou Xining, ikalawang kapatid na babae, hindi ka ba pumunta para kausapin ako? Bakit wala kang sinabi? Nang bumalik si Zutong sa mansyon ng punong ministro, sinabi niya sa kanya ang kinakailangan ni Qi Junguang para sa pagsusulit sa martial arts, at naramdaman niyang napakabait ni Jingzi. Ito ay isang panganib, kaya hayaan siyang malaman. Kung hindi siya sigurado at passionate lang, sana makahanap siya ng ibang paraan in time. Hindi pumunta dito si Zhou Xining para alamin kung ano ang nangyayari. Subconsciously, naramdaman niyang hinding-hindi gagawa si Jingzi ng anumang bagay na hindi sigurado, lalo pat kusa siyang ipadala sa Nangqi kung talagang sinasadya niya iyon, mukhang wala siyang reklamo. Kahit ang pinakamamahal niyang kapatid ay pagod na sa kanya, kaya ano pa ang silbi ng pananatili sa Jingzhou? Pumunta siya dito para lang makipag-usap kay Jingzi, dahil alam niyang nag-aalala ang kapatid niya sa kanya, kaya hayagang tinanggap niya ang hamon ni Qi Junguang sa korte. Sa pag-iisip nito, mas lalong uminit ang puso ko. Inilagay niya ang kanyang ulo sa mga bisig ni Jingzi at ayaw nang magsalita pa. Sa katunayan, napakasarap matulog ng ganito sa isang gabi. Gayunpaman, ang gayong maayos na estado ay nasira pa rin. Humigit kumulang isang kapat ng isang oras matapos mahiga si Zhou Xining, muling itinulak ang pinto. Muling natakot si Jingzi at napaupo. Nang makita ko ang taong paparating, nakaramdam ako ng kawawa at katuwaan. Fifth sister, bakit nandito ka rin? Tumingin si Liu Jinghong sa labas bago isara ang pinto, ngunit hindi niya nakuha ang salitang, "yu" sa mga salita ni Jingzi. Isinara niya ang pinto at buong pagmamalaking sinabi, hindi ito ang tinitingnan ng kapatid ko. Ayaw mong matulog mag-isa, naaawa ako sayo. Ah! Anong mali? Agad na hindi nasiyahan si Liu Jinghong nang marinig niya ang hindi pagpayag ni Jingzi. Nagpakababo si ate na lumapit ng palihim para samahan ka, mapagpanggap ka pa. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, aalis na ako. Sabi niya habang naghahanda para mag-walk out, gusto siyang takutin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tuwang-tuwa na sumagot si Jingzi matapos itong marinig. Okay.
Hindi naman sa ayaw ni Jingzi, higit sa lahat ay nandito si Zhou Xining. Kung ngayon lang sila nagkasundo, napaka-smooth at natural na matutulog niya sa kanilang dalawa, pero ngayon, lahat sila ay nakalusot, hindi ba nakakahiya kung magkabanggaan sila? Kaya lang tiisin ni Jingzi ang sakit at itaboy si Liu Jinghong. Galit na galit si Liu Jinghong. Ayaw ko dito. Pagkatapos ay bitawan mo ako. Hindi ako sasama kung magmakaawa ka ulit. Ngunit sa sandaling lumakad siya sa pinto at bago buksan ang pinto, naramdaman niya ang isang bagay na malansa tungkol sa bagay na ito. Halatang nag-enjoy din siya kagabi. Bukod dito, ang pagnanasa ngayon ay napakalakas pa rin. Bakit niya ito tinanggihan nang inalok niya ito sa kanyang pintuan? Kapag may nangyaring mali, dapat may halimaw. Si Liu Jinghong ay sumimangot, huminahon, at nakaamoy ng mahina, pamilyar, ngunit nakakadiri na halimuyak. Okay, no wonder itinaboy nila ako. Ngumisi si Liu Jinghong pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa kama. Orihinal na nakita ni Jingzi si Liu Jinghong na naglalakad papunta sa pinto, at nalaglag ang kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumalikod si Liu Jinghong at halos matakot siya hanggang sa maihi. Ikalimang kapatid, ano ka? Hindi siya pinansin ni Liu Jinghong, naglakad papunta sa kama at direktang itinaas ang kubrekama. Si Zhou Xining, na nakatikip lang sa kanyang ulo at nakayakap sa tabi ni Jingzi, ay tumambad sa hangin, na may dampi ng pink sa buong katawan. Buti na lang at walang ilaw sa kwarto, kung hindi ay nahimatay siya sa kahihiyan. Ikaw, walang hiya. Kinurot ni Liu Jinghong ang kanyang baywang gamit ang dalawang kamay at nag-isip ng matagal bago nagsalita. Ngayong nalantad na ito, ang pagtakas ay hindi isang opsyon kung tutuusin. Umupo si Zhou Xining, yamakap sa tabi ni Jingzi, inabot niya ang magulong buhok, at mahinang nagsabi, bakit? You just said you can't sleep with him, pero tumalikod ka at tumakbo palihim. Gusto mo bang harapin? Galit na sabi ni Liu Jinghong. Talaga? Ngayon ko lang sinabi na hindi ka matutulog sa kapatid mo maliban na lang kung may gagawin kang espesyal. Pero, may espesyal akong gagawin. Mapagbigay na sinabi ni Zhou Xining, na wala ang kahihiyan, at tila inalis siya ng she is not the same person who caught someone in bed. Lalo nitong ikinagalit si Liu Jinghong, anong espesyal na bagay? That's a matter between Zier and I. Saan ko ba masasabi sa'yo ng madali? Tsaka hindi ka ba nakalusot dito? Kaya wag ka nang tumawa ng sabay. Fair na. Dahil sa mga salitang ito, nabulunan si Liu Jinghong at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Matapos mag-isip sandali, mahinahon siyang nagtanong, aalis ka na ba? Nakahiga na ako, bakit ka aalis? I think you should go back, don't delay me talking to Zier. Biglang umupo si Liu Jinghong sa kama at tinulak si Jingzi, pumasok ka dyan. Gusto ko rin matulog dito. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak niya si Jingzi papasok habang siya mismo ay nahiga at hinayla ang kubrekama sa ibabaw niya. Jingzi, Zhu. Kinurot ni Xining ang kanyang mga labi, walang sinabi, at saka humiga. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi alam ni Jingzi kung ano ang sasabihin. Dahil magkatabi pa kaming natutulog, kung alam na namin ito noon pa, bakit hindi na lang kami direktang magkasundo, imbes na gumawa ng hindi kailangan? Hoy, babae! Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.